alamin natin kung itong mga job fair na ito ay effective sa mga panahon ngayon na meron tayong krisis or kahit wala, effective ba talaga yung pagsasagawa ng job fair para makatulong sa mga kababayan po natin na unemployed? 'Di ba, mga gano'n, eh. Alamin natin mga kabombo sa pamamagitan po nitong ating, bisita ngayon, in terms of, yun nga, sa pamamagitan nitong interview mga kabombo, sa pamamagitan po nitong ating, bisita ngayong umaga, okay. Pag-uusapan natin 'yan mga kabombo, ano po. So sige, 'wag na po nating patagalin pa, on the line na si, Dr. Emmanuel A. Onsay, ang isa pong CPA, economist na din at the same time, and assistant professor dito po sa ating local university sa Partido State University mga kabombo. So yan, magandang umaga pong muli, Sir Iboy or Dr. Emmanuel. Welcome po ulit sa aming program. Bati muna kayo, sir, sa atin pong mga listeners and viewers po. Opo, Bombok here. Magandang umaga po sa lahat po ng nakikinig sa Bombo Radyo. Diyos Marinaldo po. Okay po, yun. Maraming salamat, sir. So ito, Sir Iboy, pag-usapan po natin kung ano ba talaga ang silbi nitong mga job fair na sinasabi. Sir, sa economics po, ano po ba yung main purpose nitong job fair na isinasagawa po ng ilan? Sabi ng iba, job creation po ba talaga ito o job matching lang? Sir Iboy. Sir, napakagandang katanungan po. Ang bagay po na tungkol sa job fair, saklaw po siya ng tinatawag na labor economics po. Actually po, by purpose or by nature, maganda po talaga yung mga job fair kasi nga po, ang primary purpose po nito is bawasan po yung tinatawag nating unemployment saka underemployment po sa buong bansa or sa specific po na lugar. Kaso po, may pagkakataon na hindi nagiging effective yung tinatawag po nating job fair kung ang purpose po nito ay parang for compliance lamang po or parang ginagawa lamang po siya para, yun nga po, para mag-match ng job pero hindi naman po talaga nakakreate ng job. For general purpose po, mabuti po yung job fair kasi majority naman po ng job fair intended po talaga sa purpose niya na mabawasan yung tinatawag po nating unemployment sa underemployment kasi isa din po yun sa problema talaga ng ating bansa, yung kawalan ng trabaho o di kaya may trabaho po pero hindi rin po match or sakto sa kanyang expertise po, experience and skills. Tapos, nare-reduce din po nito, sir, yung tinatawag po nating frictional unemployment. Tapos po, kapag may job fair po, nagkakaroon po ng lower recruitment and search cost. So, sa labor market po kasi, may tinatawag po tayong demand side sa supply side. Yung demand side po, sila po yung mga employers, sila po yung nag-hire, and may cost din po sa part nila. On the other side, yung supply side naman po, tayong mga workers, mga employees po, or mga personnel na naghahanap ng trabaho. At pag naghahanap po tayo ng trabaho, may cost pa din po. So bale, nagkakaroon po ng pagbawas sa cost kapag may job fair. Kasi pupunta na lang po sa isang lokasyon, nababawasan po yung cost sa part ng employers and cost naman po sa part ng employees. Tapos po nakakapagpa-increase din po ito ng labor market participation na tinatawag. Yung bansa po kasi natin o region, may tinatawag po tayong labor force. By definition po, ito po yung mga tao na may kakayahan pong magtrabaho, 18 years old and up. Tapos po, yun, sila po yung nagpapalakas or nagbo-boost ng ating ekonomiya. Kaya kung maayos po yung job fair, nasusolusyonan din po yung ganitong problema. Tapos kung yung job fair po nangyari sa loob ng region po natin or sa loob ng probinsya, nakakapagpa-boost din po ito ng local economy. Kasi kadalasan po, yung mga nagpa-participate po sa job fair na mga employers, galing po dito sa loob ng ating probinsya. So bale, parang we are serving our own people po or our own province. Ganun po. Okay po yun. Very well said, Sir Iboy. So ito, sir, base po sa data nyo, kung meron po kayong data or sa analysis nyo, sir,
ilang porsyento po ba ng mga uma-attend ng DOLE job fair? Or halimbawa, kahit hindi na DOLE, kahit job fair na lang ng ibang mga institusyon, ilang percent po ba nun yung actually naha-hire talaga on the spot o within a month? Effective ba siya, sir, o as a hiring tool sa tingin nyo, Sir Iboy? Magandang katanungan po, sir. As to data po, sir, wala po akong data. And sa pagkakaalam ko po, wala din pong published data na pertaining to specific job fair po. So wala po, sir. And sa analysis ko po, hindi po agad-agad na-hire yung nagpa-participate po sa job fair kasi may parang screening procedure pa po siya and secondary interview, mga ganun po. Siguro po kung may na-hire man on the spot, base lamang po ito sa aking analysis, baka mga kakaunti lamang po sa mga applicants. Kasi maliban po dun sa job fair, parang initial screening pa lamang po siya. May mga secondary interviews pa po yun. Minsan may exam pa po. So may mga compliance pa po na gagawin. So hindi naman po talaga lahat na-hire and at the same time po, hindi on the spot. So yun po, sir. Opo. Eto, sir, sunod kong katanungan. Mapanghamon ito, sir, sa part ng mga officer ng DOLE. Siguro hindi ito kayang sagutin ng DOLE, sir. Sa isa inyo ko, sir, itatanong. Sa tingin nyo, sir, Opo. magkano po ba yung ginagastos ng government sa isang malaking job fair? Tapos kung halimbawa 100 lang, sir, yung na-hire out of, let's say, 5,000 applicants, sa tingin niyo, sir, sulit po ba yon economically, Sir Iboy? Magandang katanungan po, sir. Napaka-critical pong tanong. Yun po, dun po papasok, sir, yung tinatawag po nating cost-benefit analysis. Sa alinmang programa ng ating gobyerno, kailangan po mas mataas lagi yung benefit kumpara po sa cost na nai-incur. Dahil nga po wala rin po tayong data and hindi rin po nagpapublish ng data yung ating mga government agencies, hindi po natin ma-assess. Pero kapag gagawan po natin ng, let's say, scenario po, masasabi po natin na may chance po talaga na hindi po magiging effective or mawawalan po ng tinatawag nating magandang impact kung kakaunti po talaga yung na-hire and at the same time, mataas po yung cost ng program. Kasi po yung programa, before the implementation, may mga inception meetings po yan, nag-i-incur po siya ng cost and even sa implementation phase may cost pa din po. So yun po, kapag hindi po ma-serve yung tamang purpose niya, cost po yung mangyari or parang loss sa part ng government natin and sa atin din po. So overall po, magiging negative yung impact. Okay. Eto pa, Sir Iboy. Kung halimbawa i-compare po natin, mas sa tingin nyo, sir, mas effective po ba yung job fair o online platforms? Tulad ng halimbawa, PhilJobNet, yung JobStreet. Sa tingin nyo, sir, saan ba dapat mag-invest yung ating gobyerno between the two, Sir Iboy? Sir, napakagandang katanungan po. Ang sagot ko po dyan, sir, case-to-case basis po. Kasi po may mga work po na localized or dito lamang po sa ating region or sa ating province. And kadalasan po yung mga applicants galing din po dito sa loob natin. And may mga jobs naman po na national, other regions, and even some are international po. Effective po dun yung mga tinatawag nating online. So parang babalansihin po natin kasi iba-iba po kasi yung uri ng trabaho at iba-iba din po yung sitwasyon. So kahit alin man po dyan, dapat isaalang-alang lagi po ng ating government yung cost and at the same time yung benefit niya po. So yun po, sir. As to mga online po, mas sikat na po sila ngayon and mas effective po. Lalo na po sa national level or sa international level. Kasi wala po masyadong cost sa part ng employee or sa part ng applicant at wala rin po masyadong cost sa part ng employer. Parang magpo-post lamang po sila and then mag-upload po doon yung applicant ng kanyang mga credentials, mga documents, and magkakaroon na po ng review process. Then kung na-hire man po, tatawagan or i-inform. Then kapag na-hire, pupunta na po siya doon. So nami-minimize po yung cost. Effective po talaga yung online. Pero kung sa case po ng local, hindi po applicable yung ganong scenario po, sir. Okay, very well said, Sir Eman.
So dito, sir, sa Bicol region, sa ano nyo lang sir sa observation nyo or siguro sa analysis nyo na rin po, ano po ba sir yung ano, yung parang profile ng jobs na madalas po nasa job fair? Alam mo, mga BPO, construction po ba? Overseas lang po ba? Tapos ang tanong diyan sir, tugma po ba talaga sa skills ng mga Bicolanos yung mga gano'n, Sir Iboy? Magandang katanungan po, sir. Actually po, marami pa din po yung job mismatch, lalo na po dito sa Bicol. Kadalasan po kasi yung kanyang pinag-aralan or expertise po, skills, hindi po match sa kanyang trabaho. Lalo na po dito sa Bicol, alam naman po natin, kakaunti po yung employers, kakaunti po yung job opportunities. Kaya ang nangyayari po, dahil nga kulang ang trabaho, kung ano na lang po yung pwede or available, parang ginagrab na po yung opportunity ng ating mga kababayan, ng mga fresh grad. So, nagkakaroon po ng job mismatch. As to work po na kadalasang hinahanap dito sa Bicol, sikat po dito or kaya lagi pong nangyayari yung pag-hire po sa ating mga BPO. This is price outsourcing po. Kasali na din po yung sa call center. Meron pa din po sir na engage po sa mga tinatawag nating blue-collar jobs. Ganyan po sa construction po. Naghahanap din po ng mga workers po dyan. And may mga jobs din po kasi na hindi din po kasali sa mga job fair. Kasi po, specialized po yung industry o kaya yung job po ay humihingi po ng qualifications po na kailangan natapos niya yung isang kurso or isang degree or isang exam. Tulad po dun sa government na kailangan may CSC o kaya po sa education na kailangan may LPT or accountant po, mga ganun po. Hindi po siya kasali sa job fair. Pero overall po, may problema pa po tayo sa job and sa employment sa Bicol. Factor din po siya why bumababa po yung ating GDP growth rate. So, yun po, sir. Opo, iyon. So, dito, sir, ito napapansin ko lang kasi, sir, parang ano kada buwan na lang, siguro hindi naman siguro araw-araw or ano, madalas na pagkakataon dito sa Bicol, sir, hindi lang yung DOLE, yung ibang mga organisasyon, palaging nagsasagawa ng job fair. Actually, sa ibang mga lugar sir na napupuntahan namin pag kami ay nagpi-field, talagang marami po ang mga, may naanuhan kami na nagja-job fair din sa ibang mga barangay, ibang mga lugar. Dito sa kung kayo ang tatanungin, Sir Iboy, as economist, nakakababa po ba ito ng ano ng unemployment rate natin sa region o band-aid solution lang po ito, Sir Iboy? Magandang katanungan po, sir. Sa totoo lang po, yun nga po sabi mo, every month po parang may pa-job fair. Parang hindi po nauubos lahat yung unemployment. Ang nangyayari po kasi sa ekonomiya, iba-iba po kasi yung uri ng ating unemployment. May tinatawag po tayong frictional. Yung frictional unemployment po, parang yung mga tao po umaalis sa kanilang job or sa kanilang trabaho, tapos naghahanap po sila ng mas better na trabaho. Kaya nagkakaroon po ng unemployment. Yun din po yung reason why yung nagpa-participate po sa job fair, minsan may trabaho po talaga sila. Parang naghahanap po sila ng mas better na job. Kasali rin po dito yung mga fresh grad. Kasi yung fresh grad po, kapag actively seeking jobs na po, nagiging part na din po sila ng unemployment rate. So yun po sir. Tapos may tinatawag naman po tayong structural unemployment. Dito na po pumapasok yung job mismatch po. Tapos parang hindi po makasabay sa technology, hindi po makasabay sa demand ng work. Kaya ang nangyayari po, umaalis po sila. So nagpa-participate po ulit sila sa job fair, yung mga tinatawag po nating na structurally unemployed. Tapos may mga seasonal naman po, tapos cyclical unemployment. So sumasali din po sila sa job fair. Bale, iba't iba po yung participant sa job fair. May part po sir na nagiging siyang band-aid solution kapag ang purpose po talaga is for compliance lang or let's say para makita ng mga tao na may ginagawa po yung gobyerno pero wala pong visible outcome or hiring na nangyari or employment po na nangyari. So yun po sir. Kapag tinignan po natin yung data
mula po sa Philippine Statistics Authority. Ah, may part po na nakakalungkot din kasi yung ating unemployment rate at underemployment rate po, mataas pa din po. Pero kumpara naman po nung pandemic at mga nakarang taon, mas okay naman po yung rate po natin sa ngayon. Opo, iyon. Opo, opo. So dito, Sir Iboy, ito pa kasi na-encounter din namin ito minsan. And siguro ninyo, sir, and ng iba pa. Kasi sabi nung iba na mga nag-participate dito sa job fair, Sir Iboy, ano ba yan, pinapila lang kami. Pinapila lang kami tapos ang sinabi lang sa amin, "We'll call you later or sa mga susunod na araw." Sa ano, sir, sa economics, meron po bang tawag sa problemang ito? Halimbawa, pwede ba itong tawagin, sir, na halimbawa market failure, mga gano'n, Sir Iboy? Opo sir. Yung market failure po, parang hindi po siya applicable sa ganito pong scenario. Kasi kapag market failure po, buong market po natin yung nag-fail. While in this case po, yung ating labor market lamang po, pwede po nating tawagin na labor market inefficiency po. O kaya po, labor market dilemma, ganito pong problema. Kapag sinasabi po kasi ng employer na tatawagan na lamang or parang wala pong assurance na ganon. So minsan po, parang mas better na wag na pong umasa or maghanap na lang po ng iba. So yun po yung nangyayaring problema po sa atin. Opo, iyon. Ito pa, sir, maitanong ko ulit sa inyo, sir. Ito, sabi din 'to ng iba, sir, kasi, hindi ko rin masisisi yung iba kung bakit nasabi 'to. Kasi, ginagawa lang naman daw anya yung mga job fair na yan kasi ginagamit ng mga politicians, pampabango ng kanilang mga pangalan, lalo pa malapit na yung eleksyon, mga gano'n. Kayo, sir, bilang economist, totoo po ba na itong job fair minsan or sa madalas na pagkakataon nagiging quote and quote "papogi" lang ng mga LGU o ng mga politicians? Meron din bang economic term para dito, Sir Iboy? Magandang katanungan po sir. Ang sagot po dyan, may chance po and siguro may cases po na nagagamit po talaga siya. Kasi nga po, depende din po sa nagiging outcome niya or impact sa ating society. So, pwede po siyang magamit for other purposes. Tulad din po siguro ng mga naobserbahan po ng ating mga kababayan, which is sometimes po, pwede din po nating ma-attribute sa ganoong paraan, which is masasabi po natin na nangyayari po talaga. Pero yung job fair po kasi sir, ginagawa naman po siya halos lahat ng bansa. So halos lahat nga po, pati na po yung mga university, even yung school po or university, nag-organize din po ng mga job fair. So case-to-case basis po yung parang sagot ko po dyan. Depende po sa intention talaga at sa magiging outcome. So yun po yung test of purpose po and outcome. Okay po, okay po. So itong sunod ko, sir, na katanungan, susubok to, sir, sa galing nyo magpaliwanag and susubok to, sir, sa galing nyong maghanay ng mga advokasya, Sir Iboy. Kasi kung halimbawa pagpalagay natin, sir, kayo yung uupo sa posisyon as siguro secretary ng DOLE. Siguro, sir, ano yung maimumungkahi yung at least dalawang reforms or solution-oriented na dapat gawin sa job fair para mas maging effective talaga ito, Sir Iboy? Opo sir. Yung job fair po kasi sa ngayon ng ating pamahalaan at kahit po yung job fair din na ini-implement po ng ating mga private agencies, generic po siya sir. Kumbaga po, in-cater niya lahat ng applicant pero hindi naman po lahat ng applicant maka-hire po talaga or may chance na maka-hire. So, ang parang first policy po na may mumungkahi ko bilang on the economics perspective po, specialized po dapat yung mga job fair po natin. Let's say po, kung naghahanap po yung ating mga employers ng let's say agriculture experts o kaya po experts sa operations management o kaya po for BPO companies, mag-set na po agad tayo ng mga criteria kung sino po yung pwedeng mag-apply, kung sino po yung pwedeng magpila, hindi po yung lahat para lang masabing maraming tao. So yung pagka-cluster po,
or pag stratified po ng mga job fair, malaking tulong din po siya. Kasi kapag ang ating job fair po ay specified sa isang industry, mas magiging efficient po yung hiring procedure, and at the same time, mas babawas po yung cost. So, yun po. At ikalawa naman po, yung ating job fair po, hindi po dapat parang monthly o kaya madalas. Kailangan po pag-aralan natin yung interval kasi may cost po na nag-a-attribute sa mga job fair. Pinupundohan din po ito or ginagastusan ng taong bayan pa din gamit yung ating tax. Kaya ang kailangan po, yung duration po or interval ng job fair, medyo pag-isipan po natin. Let's say po, for January ngaya, job fair lang po for this particular industry. So for February, another job fair pero iba na din po. Hindi po yung pare-parehong job fair sa pare-parehong buwan. Wala pong concrete na outcome or wala pong concrete na na-hire. So yun po. Pero yung pinaka-problema po talaga ng ating bansa o rehiyon, hindi lang po yung tungkol sa job fair. Mas structural ba po yung problema tungkol sa employment? Kasi nga po, sa ngayon po sir, kulang po talaga yung ating job creations. And dahil mababa po yung investment side natin, kulang din po yung mga negosyo po or mga companies or mga employers po na may kakayahang mag-hire. Yan din po yung reason why nauudlot pa din sa ngayon yung uniform minimum wage dahil hindi pa po kaya ng ating environment or economic environment na isustain po yung ganitong operation. So, pwede po natin i-improve yung job fair, pero at the same time, mas maigi po na ma-improve po natin yung job creation kasi dito po talaga parang magmumula yung napakaraming employment opportunities po. Opo, yun. Ayun, nagustuhan ko sir yung sagot niyo sir dito sa aking katanungan. Well, sana maisip ito ng ating gobyerno ngayon para sa kapakanan ng ating mga employee. Pero ito sir, mga konting katanungan na lang, isingit ko na lang sir. Lilihis ako ng konti sa mga nagtatrabaho naman tayo kasi yung gobyerno natin ngayon sir may plano na kung hindi ako nagkakamali, planong bigyan na naman ng ayuda lalo na yung mga nasa minimum wage earner. Pero do you think sir effective ba ito ngayon sa mga panahon ngayon? Itong planong ito naman ng gobyerno natin, Sir Iboy? Opo sir, magandang katanungan po. Yun nga po yung parang mainit na issue po ngayon kasi napakarami pong ayuda yung binibigay po ng ating pamahalaan sa mga nasa lower class po. Pero wala pong masyadong tulong na binibigay po sa nasa middle class. Kung yung ayuda po para sa minimum wage, acceptable po siya sir, lalo na po sa short run. Kung one time ayuda lang naman po, and hindi rin po malaki or kalakihan yung amount, hindi rin po siya magko-constraint sa ating fiscal concerns. And at the same time po, makakatulong din po talaga sa ating mga minimum wage earners. Maganda rin po kasing tulungan yung ating mga minimum wage earners kasi sila din po ay nagtatrabaho. Kung mapapansin po natin, sila po yung mga taong masisipag po sa trabaho. Minsan nga po, overtime sila, overwork, yet underpaid po. Kasi alam naman po natin yung minimum wage po natin, mababa po talaga sa Bicol. And hindi pa po yun yung real wage. Yung real wage po sa Bicol, mas mababa po kumpara sa minimum wage. Kaya kung tutulungan po sila, acceptable po yun sir, given na malaki po yung effort nila. Pero po kung magbibigay ng ayuda din po sa lower class na wala pong trabaho or walang ginagawa, nagkakaroon po kasi ito ng dependency. Kaya kailangan po may conditionality na tinatawag sa bawat ayudang ibinibigay po ng ating gobyerno para masanay po yung tao na magtrabaho po or maging independent din po sa mga susunod na panahon po. Okay po yun. So ito, Sir Iboy, bago tayo magtapos, siguro makuha ko na lang sir ang inyong mga maibibigay na tips or mensahe. Lalo ngayon sa part ng mga kabataan na naghahanap din talaga ng trabaho pero mailap para sa kanila. Kaya napipilitan silang pumunta sa job fair. Siguro sir bilang economist, bilang professor dito sa isa sa mga prestihiyoso nating universidad sa Kamsur, siguro ano sir yung maibibigay nyo sa kanilang tips, yung mga dapat nilang ihanda
para tumaas yung chance na ma-hire sila 'pag pumunta sila sa job fair, para makakuha sila ng trabaho base sa economics ng, recruitment, Sir Iboy? Opo, sir. Magandang katanungan po. Ah, sa job fair po kasi, usually ang applicant po nasa thousands po. Pero yung job offer po or opportunity sa job fair, mga nasa hundreds lang po. So parang kung gagawa po tayo ng scenario, sir, sa isang job fair, let's say may 3,000 na participants, 3,000 na naghahanap ng work. Pero yung job opportunities po na open, mga nasa 500 jobs lang po. So bale kung 3,000 po yung applicant, 2,500 po, hindi na, wala nang chance talagang ma-hire. And ang problema po kasi sa ating bansa, alam naman po natin na dahil kulang yung job creation, kulang po yung opportunities, tinataasan po yung standards. Ang taas po ng qualification. Kahit nga po cashier, o kaya janitor, o kaya yung other work po, minsan po college grad yung hinahanap. While kapag kinumpara po natin yung sa developed economies, developed countries, like China, like Japan, Taiwan, or US, hindi po ganun katindi yung qualification. So ang problema po talaga is structural. May problema po yung ating bansa or ating government policies pagdating po dyan. And wala naman po masyadong problema sa employees kasi nga po, lahat naman po tayo qualified usually. Generally qualified yung mga Pilipino. Kasi halos lahat po college grad, halos lahat po senior high school grad. Ang nangyari po talaga, kulang ng opportunities. So para po tumaas yung chance na ma-hire po sa job fair, siguro po, since lahat naman po usually senior high school grad o kaya college grad, i-emphasize po natin lagi sa ating mga resume yung ating mga other skills, other capacities na kayang gawin. Usually po yun na yung hinahanap ng mga employers. Hindi na po tumitingin sa educational background given na pare-parehas lang naman po. Kumbaga, ano yung pwede mong maibigay maliban sa minimum na pwedeng maibigay ng isang employee. So, yun po yung i-emphasize po natin kapag nag-a-apply po tayo. So, let's say, maliban po sa pagmamarket, magaling din po ako sa communication, magaling po ako sa accounting, magaling po ako sa finance. Pwede nating i-emphasize po yun. So, yun po yung problema po sa ngayon po. And hindi ko rin po i-set aside yung reality na kapag wala pong mahanap na trabaho sa loob ng bansa, kung may chance din po, kung kaya pa po or bata pa, and kung adventurous po sila, pwede din po silang mag-abroad talaga. Which is mas magbibigay po ng mataas na income sa kanila at sa kanilang pamilya. Hindi naman po siya very negative kasi yung remittance po, nagpapataas pa din po ng GDP. So meaning kahit nasa abroad po, nakaka-contribute pa din tayo sa economic progress ng ating bansa.